Para kay Diana Jacinto, ang buhay niya ay perpekto na sa piling na lalaking pinili niyang mahalin na si Sandro. Hindi man sila mayaman, ngunit busog naman siya sa pagmamahal nito. Samantalang ang kanyang mga magulang at kapatid sa una pa lang ay tutol na sa kanilang relasyon dahil sa hindi magandang reputasyon ni Sandro sa mga babae. Ipinagsawalang bahala lang yun ni Diana sa isip niya. Ang gusto kasi ng mga magulang para sa kanya ay ang mayamang binatang negosyante na si Jamir. Isang umaga, pagising ni Diana ay kakatuwa ang naging pakiramdam niya. Magaan, manhid, tila ba nakalutang siya sa alapaap. Naisip niya inaantok pa siguro siya kaya pumikit ulit siya at kinumbinsi ang sarili na bumalik sa pagtulog. Pero hindi na siya makabalik sa tulog. Narinig kasi niya ang tila pagkakaingay sa baba ng bahay nila ng kalib-in niyang si Sandro. Bumaba siya para alamin ang nangyayari. Nakita niyang may kausap sa phone si Sandro. Parot pa rito. Nagtaka siya kung bakit nandoon din ang mga magulang niya. Mga nakayuko. Ang mga kapatid niyang pasaway, present din. Si Dave na 21 ay nakasandal sa wall at nakahalukip-kip. Malungkot ang muka. Ganon din ang bunso nilang si Dea. Tila umiiyak pag nakasubsob ang mukha sa palad. Lumapit siya sa mga ito at nagtanong kung anong nangyayari. Bakit wala man lang gumising sa kanya kayong parang may nangyayari na palang hindi maganda. Halata sa mga itsura nila. Ngunit isa man sa kanila ay walang sumagot sa kanya. Nang magsalita ang mama niya at sabihin na pagbigyan sana siya ni Sandro na iburol ang anak niya sa bahay nila kung saan ito lumaki. Doon na nagsimulang kilabutan si Diana. Ako? Ibuburol? Natulala si Diana sa mga sunod niyang narinig. Siya pala ay hindi na nagising kaya itinakbo na siya sa ospital. Kaso dead on arrival na siya. Sinundo na lang ni Sandro ang mga magulang at mga kapatid niya para pag-usapan nga kung saan ilalagak ang labi niya. Nawindang si Diana sa katotohanan iyon. Isa-isa niya silang nilapitan at pilit na pinapakita ang sarili. Sinasabi niya sa kanila na hindi siya patay, buhay na buhay siya. Kaso isa man sa mga mahal niya sa buhay ay walang makakita o makarinig man lang sa kanya. Kaya napasadlak na lang siya sa isang sulok at tahimik na umiyak. Hindi niya matanggap na natapos na pala ang buhay niya sa mundo. Marami pa siyang pangarap, marami pa siyang hindi nagagawa at hindi nasasabi. Hindi pa siya handa na iwan ang mga mahal niya sa buhay, lalong-lalo na si Sandro. Sa kanyang burol, naririnig niya ang bawat hinaing nila at pagdadalamhati sa pagkawala niya sa buhay nila. Si Dave humihingi ng tawad. Kahit palagi raw niyang kinukupitan ng ate Diana niya ay mahal niya ito. Si Dea, kahit palagi raw silang nag-aasaran ay alam niyang mahal siya nito at mahal din niya ito. Ang mama at papa niya, alam nilang naibigay nila sa anak ang lubos na pagmamahal nung nabubuhay pa ito. Isa lang ang pinagsisisihan nila na hindi nila ito nagawang ilayo sa lalaking mapanling lang ng puso. Natigilan si Diana. Nagtataka siya kung paano yun nasabi ng mama niya. Ang papa naman niya sinabing mabuti na rin yun na hindi sila pinaniwalaan ni Diana nang sabihin nilang niloloko lang siya ni Sandro. Sa gayon daw ay hindi ito nasaktan at siguro naman ay naging maligaya ito sa piling ni Sandro tulad ng lagi nitong bukang bibig. Naguguluhan si Diana kaya hinagilap niya si Sandro. Natagpuan niya ito sa teres ng bahay ng mga magulang niya kung saan siya nakaburol. May kausap sa cellphone. Pinakinggan niya. Natutup niya ang bibig nang marinig ang pakikipag-usap nito sa nasa kabilang linya. Ani Sandro sa kausap. Hindi muna sila pwedeng magkita ngayon habang nakaburol pa ang partner niya. Tsak daw na binabantayan ng mga biyana niyang hilaw ang kilos niya. At least, after daw ng libing ay malaya na sila. Hindi na magiging patago ang pagkikita nila. Umapoy sa galit ang puso ni Diana. Dala ng bugso ng galit ay nagawa niyang itumba ang paso sa tabi ni Sandro at nabasag iyon. Natakot si Sandro at napaatras, sabay takbo paalis doon habang ang babae sa kabilang linya ay nagtatanong kung anong nangyayari.
Susundan pa sana ni Diana si Sandro, ngunit isang lalaki ang pumikil sa kanya, si Manuel. Nagulat siya dahil nakikita siya nito. Ani Manuel, alam niya ang istorya nila at narinig din niya yung kanina na dahilan ng galit ni Diana. Nagpakilala siya bilang isang binatang aswang na matagal ng lihim na nagtatangi sa babaeng niloko lang ng mahal niya. Pero hindi raw niya gagamitin ang sitwasyon para umepal sa dalaga. Ang gusto sana niya ay tulungan ito na panandaliang makabalik sa buhay para matapos niya ang misyon. Tinanong ng dalaga kung paano naman siya matutulungan nito. Ani Manuel, sa pamamagitan ng orasyon ng aswang, dahil isa siyang espesyal na aswang na may third eye at may kakayahan sa itim na mahika. Tinanong din ni Diana kung ano naman ang kapalit. Isang matamis na ngiti ang itinugon ni Manuel at sinabing hindi siya naghihintay ng anumang kapalit, na kontento nga siya na patingin-tingin lang nung buhay pa si Diana. Ngayon pa kayang multo na lang ito? Naglakad-lakad ang dalagang multo kasunod ang binatang aswang. Pinag-isipan ni Diana kung tatanggapin ba niya ang alok ni Manuel. Naisip niya, para saan pa? Wala naman siyang babalikan. Hindi naman pala totoo ang pag-ibig na niyakap at ipinaglaban niya sa buhay niya. Kung pwede nga lang daw, ay hilahin niya ang dalawang manloloko na yon. Sakalin hanggang sa maupusan ng hininga at saka dukutin ang mga puso nila. Lahat ng sinabi niya ay itinanim ni Manuel sa utak at sa gabing yon ay ginawa niyang pwede ang mga kung pwede lang ni Diana. Hinanting niya ang dalawang manloloko, parehong kinaladkad sa liblib na bahagi ng gubat. Walang nagawa sina Sandro at ang babae niya kundi ang sumigaw ng tulong, ngunit bigo silang may makarinig. Ang huling salita sa kanila ni Manuel, "Pasensya na, gusto lang niya na mapasaya ang nananaghoy na kaluluwa ni Diana dahil sa panloloko nila." Nanlaki ang mga mata ni Sandro sa pagkabigla bago tuluyang dukutin ni Manuel ang puso niya, kasabay ng sa babae niya. Nang malaman ni Diana na ginawa yun ni Manuel para sa kanya, hindi niya alam kung malulungkot ba siya, magagalit o magpapasalamat. Pero hindi niya maitanggi na dahil doon ay gumaan ang pakiramdam niya. Isa pang alok ni Manuel sa dalaga, kung maari daw bang maging magkaibigan sila at palaging magkita hanggat hindi pa nakakatawid sa liwanag ang kaluluwa nito. Ani Diana, walang problema. Tutal ay tanging si Manuel ang nakakakita sa kanya. Mainam na rin daw na meron isang nilalang siyang napapagsabihan at napapagkwentuhan ng mga naranasan niya nung buhay pa siya at sa mga mararanasan pa niya ngayong multo na lang siya. Mula noon ay naging magkaibigan na nga ang multong si Diana at ang aswang na si Manuel. Madalas ay sa sementeryo sila tumatambay sa puntod ni Diana o kaya naman ay sa gubat kung saan naninirahan si Manuel. Hindi akalain ni Diana na magkakaroon pa siya ng bagong pag-ibig sa kabilang buhay, sa katauhan pa ng isang aswang na kinatatakutan sa dati niyang mundo. Hindi rin akalain ni Manuel na kung kailan multo na lang ang babae na matagal na niyang itinatangi ay saka pa sila magkakaroon ng relasyong sila lang ang nakakaunawa.